Hello Libra, 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 Libra. Welcome back to my channel. This is your uh, Whispers from the Deck check. Okay. So ngayon ay March 14, 2025, lunar eclipse. So magandang reading natin kasi maganda yung buwan. Bilog na bilog at sobrang laki. Ayan. So yung reading natin na ito ngayon ay para sa mga Libra, Sun, Moon, and Rising Venus sign. Ayan. So, paalala lang guys, ang reading natin na ito ay ang iba sa inyo hindi makapag-resonate. So, maaaring kunin lamang ang sa tingin niyo na para sa inyo at iwan yung sa tingin niyo na hindi para sa inyo. Okay. Ayan. At sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe, hit the notification bell para updated kayo sa bagong ano ba yan? Bagong upload ni Che. Ayan. Pasensya na kayo guys. Sobrang bago ng card. Sobrang dulas pa. Sobrang laki pa. Kasi sa camera malaki yung kamay ko. Pero maliit lang to guys. Kaya hindi ko siya hindi ko mahawak ng ganun kaano yung card. Sumasabog siya. Kaya ayan. Okay. Ang reading natin ay para sa mga Libra, Sun, Moon, and Rising Venus sign. Tingnan natin kung anong message ng baraha. Anong kapalaran, swerte, kapirahan. Okay. Kukuha lamang tayo ng 3 cards, guys. And then, titingnan natin yung mensahe ng inyong oracle cards maya pagkatapos dito. Okay. Yan. Kukuha tayo ng 3 cards. Yan. Isa. Dalawa. 3. So, hindi ko masyadong makakanaking cards kasi sasabog. Sasabog talaga siya, guys. Oh, ayan. So, ang una nating card, titingnan natin. Okay. 2 of Swords. Alright, stalemate. Truce. Sitting on the fence, crossroad, difficult decisions, painful choices, stressful decisions, opposition, facing your fears, being torn between 2 relationships, divided loyalty. Ayan. So, pinapakita dito guys sa barahan na to, no, na ang iba sa inyo or mostly sa inyo, may mga painful choices kayo, no? May mga decision kayo sa buhay na talagang stressful, no? Tapos, maharap kayo sa may kinatatakutan kayong bagay na kinakaharap na tawag dito na yung nag-divided yung loyalty ninyo kasi sa takot nyo sa kinakaharap nyo. May mga decision kayong hindi nyo masyadong o hindi nyo basta-basta madesisyonan kasi nahihirapan kayo. Ang iba dito sa inyo may mga painful experiences, may sakit na emotionally heartfelt na nararanasan na sobrang bigat, no? Tsaka iba dito sa inyo guys, tawag dito stress siya. Napaka-stressful ng nararamdaman ninyo. Siguro ito ay mga desisyon sa buhay ninyo na hindi nyo basta-basta makapag-decide or hindi nyo basta-basta makapag-isip kung anong dapat gawin. So, nai-stress kayo at tawag dito, yun yung kinatatakutan ninyo. Yung desisyon ninyong hindi nyo basta-basta makuha, hindi nyo basta-basta na desisyonan, kaya nagkaroon kayo ng takot na harapin kung ano yan. The second one, reverse, Knight of Wands. Yan. So,
ang iba dito napaka-negative nito guys. Ang iba dito sa inyo ay or may kilala kayo, no, na napaka-impulsive or may tawag dito yung bully. Kumbaga no, iba sa inyo may ugaling hindi maganda, ano, may mga pinapakita sa inyo na may mga ugaling napaka-impulsive or na-abuse kayo, no, may mga bully sa paligid niyo or maaaring ikaw rin ay bully din, no. So, ito yung pinapakita ng card. And the third one, ayan, reverse. 5 of sword. Ayan. Dito, may peaceful resolution kayo, moving on, no. May communication and then ending conflict. Ayan. So, ang iba dito sa inyo guys, kung dito naranasan niyo yung ano, yung di kayo makapagdesisyon dahil sa nahihirapan kayo mag-decide, then may mga painful choices kayo dito sa card na 'to na nararanasan or nai-encounter sa ngayon o sa parating pa. At saka dito pinapakita dito na siguro ito ay related to dito, 'no. Dahil sa tawag dito, may mga diktator, 'no, or may mga abusive na mga tao sa paligid niyo, 'no, na halimbawa ay nagdesisyon kayo, may plano kayo sa buhay or ano, or may mga ano kayo, may mga tawag dito, may mga gusto kayong gawin, pero may mga taong nasa palibot ninyo na against sa mga desisyon niyo, na instead na i-lift up kayo, dina-down kayo. May mga bully sa paligid ninyo na dahil sa mga bully na 'yan, nagkakaroon ka ng takot. Takot na na iniisip mo na, siguro tama 'tong tao na 'to, na hindi ko makuha yung kung anong gusto ko. Hindi ako makapag-decide ng kung anong gusto ko dahil tama siguro yung sinasabi ng taong ito. So, nagiging stressful ka sa pag-decide ng kung anong gusto mo, ng anong plano mo, na mag-decide ng kung anong sa tingin mo na mas maganda sa'yo, instead na sundin mo yung kung ano yung iniisip mo, anong nasa puso mo, sinusunod mo ito. Kaya nagiging ano ka, nagiging stressful ka, 'no? Na may mga painful choices ka. Kung dapat mo ba piliin, dapat ba sundin or ano ba talaga yung gusto mong gawin. Nagkaroon ka ng takot. Takot sa pagharap ng mga desisyon at ng mga pagpili ng dapat na ah, ah, landas na tatahakin mo or sundin mo. So, dahil diyan, mai-encounter mo 'yan ano, makaka-encounter ka, may peaceful resolution, ayan, na mangyayari. So, malamang 'pag naka-encounter ka man nito, maaaring magkakaroon ka rin ng peaceful resolution. Makapag-move on ka, 'no? Makapag-move on ka, ma-express mo yung kung ano nararamdaman mo. Kung ano yung dapat mong gawin, dapat i-express mo, 'no? Maiwasan mo yung kung ano mo yung takot na maaaring kaharap mo kung magkakaroon ka ng communication sa mga taong nasa paligid mo, lalo na sa mga taong bumubuli sa'yo o nagda-down sa'yo. So, kailangan lakasan mo yung loob mo, 'no? Magkakaroon ka ng peaceful resolution, 'no? Makapag-move on ka kung alam mo sa sarili mo at alam mo kung paano mag-communicate sa mga taong nasa paligid mo na sa tingin mo ah, against sila sa kung anumang desisyon, sa kung anong mga choices mo sa buhay. Yun yung pinapakita ng baraha guys. Ayan. So, kailangan na talaga guys, no? Kailangan ng talagang sa inyo dyan ay, ano tawag dito? Yung alam mo sa sarili mo kung ano yung bigay ng maganda sa'yo, yung mga desisyon mo. Kung ano yung mga desisyon mo, dapat na sa tingin mo tama, sundin mo. Wag mong pansinin yung mga taong nasa paligid mo, ng mga nagbubuli sa'yo, na nagle-let down sa'yo, na nagsasabing yung mga desisyon mo hindi puwede, hindi ganyan-ganyan, wag kang patalo sa kanila. So, kung ano man yung nararamdaman mo, ilabas mo. Mag-communicate ka, na kung sa gayon, makapag-move forward ka, makapag-move on ka sa kung anumang mga sakit, anumang mga stressful decisions na mayroon ka, 'no? Ayan. Okay. Okay. So, ngayon, kukuha tayo ng inyong
Angels card. Tingnan natin kung anong mensahe ng inyong Angels Cards Oracle, no? Para sa inyong mensahe ngayong gabi, Libra. Yan. So, kukuha lamang tayo ng isang card. Yan. Kuha tayo ng isang card. Anong mensahe ng inyong card sa inyo? Yan. Significant number 1010. Growth. Yan. So, spiritual awareness is opening you to all that you are ready to see. Your destiny is being fulfilled. Keep your intentions pure with your eyes looking ahead, and you will continue to increase the growth that is here. Ayan, yun yung sinasabi ng barahan yung cards. Ayan, yung guys ha, kailangan na may spiritual awareness kayo, no? Na ma-open, makita nyo, mabuksan nyo, makita nyo yung mga destinies, yung destiny nyo, no? Nandyan, paparating yung destiny nyo, kung ano man yung para sa inyo talaga yan guys, no? Yun na yung intention nyo, pure kayo, pure sa puso nyo yung mga intention nyo, mga intentions nyo sa buhay nyo, no? Tapos, tawag dito, kailangan lagi lang kayong positive, no? So, ang affirmation nyo for today, the more I invest, awareness is my growth. The closer I continuously become to the outcomes I am seeking. Yan ang inyong affirmation for today. Ayan. So, yan guys. That's all for today. God bless. And, wag kayo magpatalo guys na sa paligid ninyo ha. Be strong. Kailangan, kung ano man yung nasa isip nyo, kung ano man yung dapat nyo gawin, ano mang nasisip na tama, stand for it. Ipaglaban nyo. Okay? So, see you next time, Libra. And have a nice day. Have a nice day. God bless. Bye.